Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon ngayon. Nais ko kayong batiin ng isang mainit na pagtanggap sa ating video na puno ng inspirasyon at pagninilay. Sa ating pag-uusap ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang tema. Piliin kung ano ang gusto mo ngayon, ang pagpapala o ang sumpa. Bilang mga tagasunod ng ating pananampalataya, alam natin na ang bawat araw ay puno ng mga pagpipilian. Sa mga desisyon na ating ginagawa, may dalang mga resulta ang bawat pagpili. Ang ating paksa ngayon ay hindi lamang isang simpleng tanong, kundi isang pagninilay na maaaring magbukas ng ating mga isip at puso sa mga biyayang iniaalok sa atin ng ating may kapal. Sa ating paglalakbay, mahalaga na maunawaan natin ang mga implikasyon ng ating mga desisyon at kung paano ito nakakaapekto sa ating buhay at sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Nais kong hikayatin kayong makisama sa ating pagninilay. Sa mga susunod na minuto, sama-sama tayong mag-isip at magtanong sa ating sarili, ano ba ang talagang nais natin? Ano ang ating pinapahalagahan? Ang pagpapala ba na puno ng mga biyaya at kasiyahan o ang sumpa na maaaring magdala ng pagdurusa at pagsubok? Mahalaga na maging bukas ang ating isipan sa mga kaalaman na ating matututuhan at sana ay magbigay ito ng liwanag sa ating landas. Sa ating pagtalakay sa paksang ito, nais kong anyayahan kayong magkomento sa ibaba. Anong mga karanasan ang maaari ninyong ibahagi? Paano ninyo pinili ang pagpapala sa inyong buhay? O may mga pagkakataon bang naharap kayo sa mga sumpa na nagbigay sa inyo ng mahahalagang aral? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Hindi natin alam, ang simpleng pagbabahagi ng inyong karanasan ay maaaring maging dahilan upang makahanap ng liwanag ang ibang tao sa kanilang mga pagsubok. Huwag kalimutan na isubscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating mga video. Nais naming makasama kayo sa ating mga susunod na pagninilay at talakayan. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa ating misyon na magdala ng liwanag at pag-asa sa ating komunidad. Bumalik tayo sa ating tema. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyon na nag-uudyok sa atin na pumili. Minsan, ang mga desisyon ay madaling gawin, ngunit minsan naman, ang mga ito ay puno ng hamon. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga na tayo ay manalangin at humingi ng gabay mula sa Diyos. Ang ating mga pagpili ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto, hindi lamang sa ating sarili kundi sa ating pamilya, kaibigan at sa buong komunidad. Sa mga susunod na bahagi ng ating video, tatalakayin natin ang mga konkretong halimbawa ng mga pagpapala at sumpa, kung paano natin makikilala ang mga ito at paano natin maiiwasan ang mga sumpa sa pamamagitan ng tamang pagpili. Magandang pagkakataon ito upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at mas mapalakas ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya't tayong lahat ay maghanda upang sumisid sa mas malalim na pagninilay. Tayo ay magkaisa sa layuning ito at sama-sama tayong maghanap ng mga sagot na makakatulong sa ating espiritual na paglalakbay. Muli, malugod kong kayong inaanyayahan na makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga komento at mga tanong. Ang ating pagsasama-sama ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon at sama-sama tayong magiging mas matatag sa ating pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Huwag kalimutang maghanda ng inyong mga puso at isipan para sa ating talakayan. Tara na't simulan ang ating paglalakbay sa pagninilay. Sa ating pagninilay-nilay sa Salmo 91, makikita natin ang malalim na mensahe tungkol sa mga pangako ng Diyos at ang kanyang proteksyon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang salmista ay naglalarawan
ng isang matibay na ugnayan sa Diyos na nagbibigay ng seguridad at kapanatagan sa gitna ng panganib at takot. Pagsusuri natin sa mga talata, makikita ang temang pumipili sa pagitan ng mga pagpapala at sumpa na tahasang nakaugat sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ang Salmo 91 ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala sa kanyang mga pangako. Sinasalamin nito ang mga salita ng Diyos na nagsasabing ang sinumang nananahan sa kanyang lilim ay ligtas at mapoprotektahan. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at mga sitwasyong nagdudulot ng takot. Ngunit ang salmista ay nagbibigay ng paalala na sa kabila ng mga ito, ang Diyos ay kasama natin, handang magbigay ng proteksyon at gabay. Ang tanong na piliin kung ano ang gusto mo ngayon, ang pagpapala o ang sumpa, ay napakahalaga sa kontekstong ito. Ang pagpili ng pagpapala ay hindi lamang kinakailangan ng tiwala, kundi ng aktibong pagnanais na lumapit sa Diyos. Sa bawat araw na tayo ay bumangon, may mga desisyon tayong ginagawa. Ang mga desisyong ito ay may kalakip na mga bunga. Maaaring ito ay pagpapala o sumpa. Sa Salmo 91, ang mga pangako ng Diyos ay nakasalalay sa ating pagtitiwala sa Kanya. Ang mga nakalagay na salita dito ay tila nagsasabing kahit anong mangyari, ang mga nagtitiwala sa Kanya ay hindi kailanman mapapabayaan. Sa ating mga buhay, maaari tayong makaramdam ng panghihina, ngunit ang pagninilay sa mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng pagpili, kundi isang aktibong hakbang upang makilala siya sa ating mga buhay. Ang mga pangako ng proteksyon at pagkalinga ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa, kundi sa ating puso na nagtitiwala sa Kanya. Sinasalamin nito ang ating layunin na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban na nagdadala sa atin sa tunay na kasaganaan, hindi lamang sa material na aspeto, kundi lalo na sa espiritual na kalagayan. Nariyan din ang katotohanan na ang sumpa ay nagmumula sa ating sariling mga desisyon. Kapag pinili nating lumayo sa Diyos, kapag pinili nating hindi siya pagkatiwalaan, nagiging biktima tayo ng mga negatibong epekto ng ating mga desisyon. Sa Salmo 91, ang mga pangako at ang mga sumpa ay nagiging isang salamin na nagpapakita sa atin ng ating mga pagpili sa buhay. Ang mga taong hindi nagtiwala sa Diyos ay nagiging bulag sa Kanyang mga biyaya at proteksyon. Paano natin maipapakita ang ating pagtitiwala sa Diyos sa araw-araw? Ang ating mga aksyon, salita at desisyon ay dapat na nakatuon sa Kanya. Sa bawat hakbang natin, dapat nating tanungin ang ating mga sarili, sa pagkilos ba ito, ako ba ay lumalapit sa Diyos o lumalayo? Ang pagkilala sa Kanyang mga pangako ay nagbibigay daan sa atin upang mamuhay ng may kasiguraduhan at kagalakan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa huli, ang Salmo 91 ay nagsisilbing paalala na ang pagpapala ng Diyos ay nakabukas sa lahat ng mga handang tumanggap nito. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakasalalay sa mga oras ng kasaganaan, kundi lalo na sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagdadala ng tunay na kapayapaan at kaligtasan. Sa ating mga desisyon, naway lagi nating piliin ang mga pagpapala ng Diyos at ang Kanyang mga pangako. Dahil dito natin matatagpuan ang tunay na buhay at kasaganaan. Sa Deuteronomio 30:19-20, may malalim na mensahe ang Diyos na nagbibigay diin sa ating kalayaan na pumili na ito ang ating pangunahing bahagi sa ating pananampalataya. Ang talatang ito ay naglalaman ng isang mahalagang hamon, ang pagpili sa pagitan ng mga pagpapala at sumpa. Sa bawat araw ng ating buhay, tayo ay nahaharap sa mga desisyon na may kaakibat na mga bunga,
Ang Diyos na ating tagapaglikha ay hindi lamang nagbigay ng mga utos, kundi nagsaad din ng mga posibilidad na nagmumula sa ating mga desisyon. Kapag sinabi ng Diyos, pumili ka, ito ay hindi lamang simpleng paalala. Ito ay isang tawag sa ating pananampalataya at responsibilidad. Ang pagpapala ay hindi lamang nauugnay sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa mga espiritual na biyaya. Ang buhay na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kagalakan ay mga pagpapala na nagmumula sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sa kabilang banda, ang sumpa ay hindi lamang pisikal na kapahamakan, kundi pati na rin ang espiritual na paglimot sa ating tunay na layunin sa buhay. Isipin natin ang mga kalagayan sa ating buhay. Madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyon na naguudyok sa atin na pumili ng mas madaling daan na kadalasang nagdadala sa atin sa sumpa. Ang mga desisyon na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkaligaw sa ating landas. Sa mga pagkakataong ito, ang pagninilay-nilay sa mga pangako ng Diyos ay mahalaga. Ang ating mga desisyon ay dapat na nakaugat sa ating tiwala sa Kanya. Ang Diyos ay nananawagan sa atin na piliin ang buhay, ang mga pagpapala na Kanyang inaalok, at hindi ang sumpa na dala ng pagtalikod sa Kanya. Ang tunay na buhay, ayon sa talatang ito, ay hindi lamang pisikal na pag-iral, kundi ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos na nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kasaganaan. Sa ating pagpili, tayo ay tinatawag na mag-isip ng mas malalim. Ang buhay na ito ay puno ng mga hamon, at ang bawat desisyon ay nagdadala ng mga bunga na magkakaroon ng epekto hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay at sa komunidad. Ang mga pagpapala na ating tatanggapin ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa atin. Madalas tayong nadadala sa mga isyong panlipunan at moral na naguudyok sa atin na magdesisyon. Sa mga pagkakataong ito, dapat nating isaalang-alang ang mga prinsipyo ng ating pananampalataya. Ang pagsunod sa Kanyang mga utos at ang pagpili ng tama ay nagdadala sa atin sa mas maliwanag na landas. Ang mga pagpapalang ito ay hindi lamang mga biyaya, kundi mga pagkakataon upang maging ilaw at asin sa mundo. Sa ating pagpili ng mga pagpapala, tayo rin ay nagiging instrumento ng Diyos upang maipahayag ang Kanyang pagmamahal at kabutihan sa iba. Kaya't sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa desisyon, naway maging gabay natin ang mga salita ng Diyos. Isipin natin ang mga bunga ng ating mga pagpili. Pumili tayo ng mga pagpapala, ang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at pananampalataya. Ang ating mga desisyon ay may kapangyarihan, at sa ating pagpili ng mga pagpapala, tayo ay lumalakad patungo sa mas mahusay na kinabukasan. Sa huli, ang pagpili sa pagitan ng pagpapala at sumpa ay isang proseso ng pag-unawa sa ating ugnayan sa Diyos. Ang ating mga desisyon ay dapat na nakaugat sa ating pag-ibig sa Kanya. Sa bawat hakbang ng ating buhay, naway patuloy tayong magpakatatag sa ating pananampalataya at piliin ang mga bagay na nagdadala ng kaluwalhatian sa Kanya. Ang buhay ay puno ng mga pagpipilian, at sa bawat pagpili, tayo ay tinatawag na lumakad sa daan ng mga pagpapala. Sa Josue 24:15, makikita natin ang isang makapangyarihang deklarasyon ni Josue na nagsasabing, "Ngunit kung hindi ninyo nais na maglingkod sa Panginoon, pumili kayo sa araw na ito kung kanino kayo maglilingkod." Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang simpleng tanong. Ito ay isang hamon na nag-uudyok sa atin na pag-isipan ang ating mga desisyon sa buhay. Sa kabila ng mga pagpipilian sa ating paligid, ang ating pananampalataya at ang ating desisyon na sundin ang Diyos ang magdadala sa atin sa mga pagpapala o sumpa. Ang pagpili ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay.
Bawat araw, tayo ay nahaharap sa mga desisyon na may mga kahihinatnan. Sa ating paglalakbay, may mga pagkakataon na tila ang mga pagpipilian natin ay walang kinalaman sa ating pananampalataya, ngunit sa katunayan, ang bawat hakbang ay may epekto sa ating relasyon sa Diyos. Ang pagpili na maglingkod sa Diyos ay isang aktibong hakbang na naglalayong magpatibay ng ating ugnayan sa Kanya. Sa mga pagkakataong tayo ay napipilitang pumili sa pagitan ng mga pangako ng Diyos at ng mga bagay na maaaring maghatid sa atin sa kapahamakan, mahalaga na tandaan ang mga salitang ito ni Josue. Ang mga salitang ito ay nagpapakita na ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang pribilehiyo. Ang pagpili na maglingkod sa Kanya ay nagdadala ng mga pagpapala na wala sa ibang mga alternatibo. Sa mundo na puno ng mga tukso at mga maling landas, ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos ang nagiging gabay natin. Sa mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang Kanyang mga pangako na nag-aalok ng proteksyon at kapayapaan. Tayo ay pinapangalagaan niya sa ating mga pinagdaraanan at sa ating mga desisyon, tayo ay nagiging saksi sa Kanyang kabutihan. Ngunit ano ang mangyayari kung tayo ay pipili ng ibang daan? Ang pagpili ng hindi pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng mga sumpa. Sa Deuteronomio 3:19-20, inilarawan ang kalayaan ng tao na pumili, ngunit kasama ng kalayaan na ito ay ang responsibilidad na tanggapin ang mga kahihinatnan ng ating mga desisyon. Ang buhay na walang Diyos ay maaaring magdala ng pansamantalang kasiyahan, ngunit sa huli, ito ay nagiging sanhi ng pagdurusa at kawalang katiyakan. Ang sumpa ay hindi lamang kaparusahan. Ito ay isang pagwawalang bahala sa mga biyayang inaalok ng Diyos. Sa ating pagninilay sa mga salita ni Josue, mahalaga na tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang aking pinipili? Ang ating desisyon ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ating pamilya at sa mga susunod na henerasyon. Ang pagpili na maglingkod sa Diyos ay nagdadala ng modelo ng pananampalataya sa ating mga anak at sa mga tao sa ating paligid. Sa ating mga desisyon, nagiging ilaw tayo na naggagabay sa iba patungo sa tamang landas. Ang mundo ngayon ay puno ng mga impluensya na naguudyok sa atin na lumihis mula sa ating pananampalataya. Sa kabila ng mga hamon, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan sa ating puso. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang bagay na isinasagawa sa mga simbahan, kundi isang buhay na isinasabuhay sa araw-araw. Ang mga pagpapala na nagmumula sa ating pananampalataya ay nakikita sa ating mga relasyon, sa ating trabaho at sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha. Sa huli, ang ating desisyon na maglingkod sa Diyos ay nagdadala ng mga biyayang hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo. Ang ating buhay ay nagiging isang saksi sa Kanyang kabutihan at pagmamahal. Ang pagpili ng mga pagpapala ay nagiging daan upang tayo ay maging kasangkapan ng Kanyang layunin sa mundo. Kaya't sa bawat hakbang na ating ginagawa, alalahanin natin ang mga salita ni Josue at piliin ang landas na nagdadala sa atin sa mas malapit na ugnayan sa Diyos. Sa ating pagpapatuloy, tayo ay mananalangin upang hilingin ang gabay ng Diyos sa ating mga desisyon at upang tayo ay patuloy na maging tapat sa ating pananampalataya. Mahal na Diyos, sa iyong harapan ay kami ay lumalapit puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay humihingi ng iyong gabay. Sa mundong puno ng kaguluhan at pagsubok, kami ay nalulumbay at naguguluhan sa mga desisyon na dapat naming gawin. Sa oras na ito, nais naming pagnilayan ang mga pagpipilian na nasa aming harapan. Sa iyong mga salita, kami ay tinawag upang pumili
sa pagitan ng pagpapala at sumpa, at kami ay humihingi ng iyong karunungan upang makagawa ng tamang desisyon. O Diyos, tunay na ang iyong mga biyaya ay walang hanggan at ang iyong pagmamahal ay walang kapantay. Sa aming mga puso, kami ay naglalaman ng mga pangarap at mga hangarin. Nais naming maranasan ang iyong mga pagpapala, ang mga biyayang nagmumula sa iyong kamay. Sa mga sandaling kami ay nahaharap sa mga pagsubok, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan. Naway bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang tamang landas. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang mga bagay na aming pinapangarap at ang mga layunin na nais naming makamit. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, naway ipaalala mo sa amin na ikaw ay laging nariyan upang yakapin na kami. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, kami ay naglalakbay patungo sa liwanag na iyong ipinapakita. Sa aming mga puso, nais naming matutunan ang kahalagahan ng iyong mga salita at ang mga aral na nais mong iparating. O Diyos, sa bawat desisyon na aming ginagawa, tulungan mo kaming ipakita ang aming pananampalataya sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway maging matatag kami at hindi matitinag. Ang iyong mga pagpapala ay higit pa sa aming inaasahan, at sa mga pagkakataong kami ay nagdududa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng pag-asa at nag-aalaga sa aming mga puso. Nais naming maging matatag sa aming mga desisyon. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga hamon, kami ay patuloy na magdarasal at hihingi ng iyong tulong. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga takot at pangarap. Nais naming ipakita ang aming pagtitiwala sa iyong mga plano para sa amin. Sa bawat hakbang, naway kami ay mapuno ng iyong pagmamahal at biyaya. Panginoon, kami ay nag-aalay sa iyo ng aming mga pangarap at hangarin. Sa aming mga puso, nais naming maging daluyan ng iyong pagmamahal sa iba. Naway kami ay maging liwanag sa kadiliman at pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa aming mga salita at gawa, naway may pakita namin ang iyong kabutihan at katotohanan. Sa bawat tao na aming nakakasalamuha, naway makita nila ang iyong mukha sa aming mga ngiti at yakap. Sa mga pagkakataon ng takot at pag-aalinlangan, kami ay humihingi ng iyong lakas. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga alalahanin at pangarap sa iyong mga kamay. Nais naming maranasan ang iyong mga biyaya at sa bawat hakbang ng aming buhay, naway kami ay maging tapat sa aming mga desisyon. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, bigyan mo kami ng lakas upang ipagpatuloy ang aming laban. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway ipaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa iyo. Sa bawat hakbang, kami ay humihingi ng iyong gabay. Nais naming maging matatag at puno ng pag-asa. Naway ang aming mga desisyon ay magdulot ng mga pagpapala, hindi lamang para sa amin, kundi para din sa iba. Nais naming maging tagapaghatid ng iyong salita sa sangkatauhan. O Diyos, sa bawat desisyon na aming gagawin, naway ito ay magdulot ng kabutihan at pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, tulungan mo kaming maging matatag at puno ng tapang. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga takot at pangarap. Nais naming ipakita ang aming pagtitiwala sa iyong mga plano para sa amin. O Diyos, sa bawat pagkakataon na kami ay naguguluhan, kami ay humihingi ng iyong liwanag upang ituro sa amin ang tamang landas. Sa mga sandaling puno ng takot at pangamba, naway ang iyong presensya ang magbigay sa amin ng kapayapaan. Sa mga desisyon na aming hinaharap, nais naming makilala ang iyong kalooban at makamit ang iyong mga layunin para sa amin.
Sa mga pagkakataong kami ay nag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Kami ay patuloy na humihingi ng iyong karunungan sa mga bagay na hindi namin kayang unawain. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway bigyan mo kami ng kakayahan na lumakas at hindi mawalan ng pag-asa. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, nais naming ipakita ang aming pagtitiwala sa iyong mga plano na alam naming puno ng kabutihan at pag-ibig. Sa gitna ng mga hamon, naway ang aming pananampalataya ang maging gabay sa amin upang makatawid sa mga pagsubok na darating. O Diyos, sa mga sandaling kami ay nag-iisa at tila ang mundo ay laban sa amin, naway ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Ang iyong pagmamahal ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa aming mga puso. Nais naming maging matatag sa aming pananampalataya na hindi matitinag sa mga pagsubok at hamon. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming umangat at ipagpatuloy ang laban na may ngiti sa aming mga labi at pag-asa sa aming mga puso. O Diyos, sa bawat pangarap na aming pinapangarap, naway maging daluyan kami ng iyong mga biyaya. Nais naming hindi lamang makamit ang aming mga layunin, kundi maging inspirasyon din sa iba. Sa mga pagkakataong kami ay nakakaranas ng tagumpay, naway kami ay maging mapagpakumbaba at hindi kalimutan ang mga aral na natutunan. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga tagumpay at kabiguan sa iyo na alam naming sa lahat ng ito may layunin ka. Sa aming paglalakbay, nais naming maging mga tagapagdala ng liwanag at pag-asa sa mga tao sa aming paligid. Sa mga oras ng pakikipagsapalaran, naway makilala ng iba ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga gawa. Tulungan mo kaming maging mga daluyan ng iyong kabutihan na sa aming mga ngiti at yakap makaramdam ang iba ng iyong presensya. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging inspirasyon kami sa mga nangangailangan ng lakas at pag-asa. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pangarap na tila mahirap abutin, naway huwag kaming mawalan ng lakas ng loob. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap at hangarin. Nais naming maging tapat sa aming mga layunin at sa mga oras ng pagsubok, naway ipaalala mo sa amin ang mga pangako mong walang hanggan. Sa gitna ng mga pagsubok, naway maging matatag kami na hindi matitinag sa aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, sa aming mga puso ay may mga katanungan at mga alalahanin. Nais naming ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng ito. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway maging malinaw ang iyong kalooban sa amin. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga plano at pangarap sa iyong mga kamay. Alam naming sa iyo kami ay ligtas. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway magbigay ka ng gabay at liwanag upang makita ang tamang daan. Sa huli, O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nais naming ipahayag ang aming mga pasasalamat sa lahat ng iyong mga biyaya. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway mapuno kami ng iyong pagmamahal at biyaya. Nais naming maging mga kasangkapan ng iyong kapayapaan at pagmamahal sa mundo. Sa bawat desisyon, kami ay humihingi ng iyong patnubay. Sa iyong mga kamay, kami ay nagtitiwala. Amen? Sa pagtatapos ng ating devotional na pagninilay, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng mga desisyon na ating ginagawa sa araw-araw. Ang ating mga pagpili ay hindi lamang nakakaapekto sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa ating paligid. Sa mundong puno ng mga hamon at tukso, tayo ay tinawag upang maging mga tagapagsunod ni Kristo na may layuning ipalaganap ang kanyang pagmamahal at biyaya. Habang iniisip natin ang tema ng pagpapala at sumpa,
Mahalaga na maunawaan natin na ang ating mga pinili ay may mga kahihinatnan. Ang pagpapala ay nagdadala ng kasaganaan, kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso. Sa kabilang banda, ang sumpa ay nagdadala ng pagkalumbay, takot at pagkahiwalay sa ating mga relasyon sa Diyos at sa kapwa. Kaya naman, sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga desisyon, dapat tayong maging mapanuri at humingi ng gabay mula sa ating manlilikha. Tayo ay tinawag na maging mga ilaw sa mundo. Sa pamamagitan ng ating mga desisyon, maaari tayong maging inspirasyon sa iba. Isipin natin ang mga tao sa ating paligid, mga kaibigan, pamilya at maging ang mga estranghero. Sa bawat magandang gawa, salita at desisyon na ating pinili, tayo ay nagdadala ng liwanag at pag-asa. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, tandaan natin na ang Diyos ay palaging naririyan para sa atin, handang magbigay ng lakas at gabay. Ngunit paano natin mapipili ang tamang landas? Ang sagot ay nasa ating puso at isipan. Maglaan tayo ng panahon sa panalangin at pagninilay. Huwag tayong magmadali sa ating mga desisyon. Sa halip, magtiyaga tayong makinig sa tinig ng Diyos. Sa mga sitwasyon ng pagpili, isaalang-alang natin ang mga prinsipyo ng ating pananampalataya. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Paano ba ito nakakaapekto sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa? Ang mga tanong na ito ay makatutulong sa atin upang makagawa ng mga desisyon na nagdadala ng tunay na pagpapala. Sa ating mga paglalakbay, hindi maiiwasan na makaranas tayo ng mga pagsubok. Ngunit sa mga pagkakataong ito, naway magpatuloy tayong manalig sa Diyos. Kahit na tayo ay nahaharap sa mga hamon, tandaan natin na ang Kanyang pag-ibig at biyaya ay sapat upang tayo ay makabangon muli. Ang ating mga pagkatalo ay hindi katapusan. Sa halip, ito ay mga pagkakataon upang tayo ay matuto at lumago sa ating pananampalataya. Huwag tayong matakot sa mga hamon na dumarating. Sa halip, yakapin natin ang mga ito bilang mga pagkakataon upang patunayan ang ating pananampalataya at katatagan. Sa mga oras na tayo ay naguguluhan o nag-aalinlangan, magtiwala tayo na ang Diyos ay may magandang plano para sa atin. Ang Kanyang mga plano ay puno ng pag-asa at magandang kinabukasan. Sa ating pagtapos, naway dalhin natin ang mga aral na ating natutunan sa ating mga puso at isip. Patuloy nating piliin ang daan ng pagpapala sa bawat araw, isang daan na puno ng pagmamahal, pag-unawa at pagpapahalaga sa ating sarili at sa iba. Magsimula tayo ngayon. Sa bawat hakbang na ating gagawin, naway maging mga tagasunod tayo ng Kanyang liwanag at pagmamahal. Tayo'y magkaisa sa ating layunin na maging mga instrumento ng Kanyang kapayapaan. Patuloy tayong lumakad sa Kanyang mga yapak at sa bawat pagkakataon, piliin ang pagpapala. Naway ang ating mga desisyon ay magdala ng kabutihan sa ating sarili, sa ating pamilya at sa mundo. Magsimula tayo ngayon at sa ating mga puso, dalhin natin ang pag-asa at liwanag ng Diyos sa bawat hakbang na ating tatahakin.